Daddy, tulungan mo kami. Daddy. Habulin mo siya, bilis. Daddy, tulungan mo kami, Dad. Bitawan mo ang bata. Huwag kang lumapit. Sige, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Daddy, iligtas mo ako. Kung gusto mong pakawalan ko siya, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Sige. Anumang kondisyon, papayag ako. Basta pakawalan mo ang bata. Sino ang nanay ng batang ito? Daudo. Nagpapakagulo ka na naman ba? Huwag kang magsayang ng oras. Nasaan ang nanay ng batang ito? Daudo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumabas ka. Kuya, sabi ko na nga ba hindi gagana ang planong ito? Ang talino ni Dad. Hindi siya maloloko. Tio, pasensya na po talaga. Ito po ang bayad sa pag-arte nyo, 100 piso. Ito. Naku, kuya, nagkamali ako. Kuya, sabi ko na nagkamali ako. Hindi ko na kailangan ng pera. Kuya, okay lang ba? Kuya. Daudo. Sobrang sumusobra ka na. Sorry na po. Miss na miss ko lang po si Mommy. Miss na rin po ni Honswan si Mommy. Matagal ko nang sinabi sa inyo, wala na ang mommy ninyo. Poprotektahan kayo ni Daddy. Huwag niyo na akong takutin ulit ha? May naisip na naman akong bagong paraan. Maghanap ng asawa para kay Daddy. Oy, tingnan nyo. Ang liit-liit pa ng bata. Naghahanap na ng asawa para sa tatay niya. Ang kakaiba, ha. Hoy, bata, ano ang trabaho ng katay mo? Emie, ang daddy ko po ang pinakamayaman sa Huayche. Ha. Ang liit-liit pa ng bata. Marunong nang magyabang. Bata, sobrang dami mo bang pinapanood na short drama? Ha. Ang bata-bata pa. Nagsisinungaling na. Hindi po ako 3 taong gulang. 5 taong gulang na po ako. At saka, ang isang kasinungalingan ay nangangailangan. Ang maraming kasinungalingan para takpan. Ha. Ang nakikita ang totoo. Ang naririnig ay hindi. Hayaan mong ang taong sangkot ang magpaliwanag. Hoy, Gutchen dyan. Inuutusan kitang pumunta sa People's Park. Sa loob ng 3 minuto para makipagkita sa akin. Kung hindi ka dumating sa oras, tatanggalin ka sa pamilya Gu. Daudo, bakit ka na naman pumunta sa parke? Sabi ni Kua kapag nag-date si Dad, magsasawas si Mommy at lalabas siya. Tigil. Shengchia, naglakas loob kang kalabanin si Matandang J. Patay ka. Ang 5 milyong dote mula kay Matandang J. Akakasalan mo siya kahit ayaw mo. Ang matandang manyak na yon ay nakapatay ng 3 babae. Para lang sa pera, ipapakasal niyo ako sa ganyang tao. Naalala ko 5 taon na ang nakalipas. Nagkaanak ka na ng 2 bastardo. Sa isang lalaking hindi mo asawa, di ba? Iniisip mo pa rin na isa kang dalagang walang bahid. Ha. Binalaan na kita. Huwag mo nang banggitin ang 2 kong namatay na anak. Kahit mamatay ako, hindi ko siya pakakasalan. Mommy, huwag kang matakot. Kami ang magpoprotekta sa'yo. Mommy, takbo na. Tinawag niyo akong mommy kanina. Nagkamali ba kayong tao? Ang ganda-ganda mo kasi, kaya ikaw talaga ang mommy namin. Mommy, bakit ka hinahabol ng mga masasamang tao? Kasi gusto nila akong ipakasal sa isang pangit at masungit na matanda. Salamat sa inyo, mga anak. Pero kanina, nang tinulungan niyo ako, hindi ba kayo natakot? Sabi ni Daddy, natural lang daw na. Iligtas ng bayani ang isang magandang babae. Kung ganun, bayani rin ang daddy mo? Mommy, magpakasal ka na kay Daddy. Hindi man siya bayani, pero gwapo naman siya. Gwapo? Mga bata, Halika rito. anong gagawin mo?
Naku. Hindi na gwapo si Daddy. Daddy. Ikaw ang daddy nila? Sino ka? Daddy, siya ang mommy namin. Mommy? Ang mommy ko sa panaginip, kamukhang kamukha niya. Nagkamali lang. Akala ko kasi kinidnap mo ang mga bata. Kaya naman, ang lalaking to, parang pamilyar ang mukha. Shengxia, 6 na taon na. Hindi mo pa rin alam kung sino ang taong yon. Ano pa ang inisip mo? Daddy, pumayag na si mommy na pakasalan ka. Mommy, hindi ka tumanggi kanina, ibig sabihin, pumayag ka. Huwag kang tumanggi. Kambal kayo. Ilang taon na kayo ngayon? 5 taon. Kung buhay pa ang mga anak ko, dapat 5 taon na rin sila ngayon. Nurse, nasaan ang mga anak ko? Sayang, Ang kambal mo ay may congenital defects. At premature pa. Matagal nang patay. ano? Madam, naniniwala si Shengxia na patay na ang 2 niyang anak. Sig, ang balanse ng bayad na pinangako ko ay darating ngayong gabi. Salamat, Madam. Mommy, pakasalan mo na si Daddy. Mayaman siya. Hindi mauubos ang pera niya. Isa pala siyang gold digger. Mommy, kaya ni Daddy ang 10. Pakasalan mo siya. Hindi mo na kailangang pakasalan. Ang masama at pangit na masamang tao. Kaya ang 10? Sige, ito ang kapalaran na ibinigay sa aking Diyos bilang kapalit. Huwag kang makinig sa kanila. Hindi ako marunong lumaban at wala akong pera. Ang laki na ng gastos sa pagpapalaki sa kanilang dalawa. Malaki na ang gastos. Kung gayon, tama lang. Kapag kinasal na tayo, matutulungan kitang magbahagi ng pasanin para mas maging maayos ang buhay ng mga bata. Ang babaeng ito, bakit parang mayroon akong pamilyar na pakiramdam? Nagkaroon ka na ba ng anak? Naman, kapag kinasal na tayo, si Dodo at Swanswan ay magiging mga anak ko. Yehey! May mommy na kami. Hindi pa ako pumapayag. Gu Chengyan, nasa harap mo ang pinakamagandang babae sa Huay Cheng. Ilang mayayamang tao ang nahulog sa kanyang kagandahan. Kami ni Xuan ay sumasang-ayon. Hindi mahalaga ang opinyon mo. Ang ibang mga bata ay may mommy. Gusto rin namin mommy ang kuya ko. Psych. Swan, huwag ka nang umiyak. Pangako ni Daddy, okay? Talaga? Alam nyo naman, kailangan ng marriage certificate para makasal. Wala akong dalang ganoon ngayon. Mamaya na lang, okay? Alam kong hindi ka maasahan. Araw-araw, ikaw ang iniisip ko. Tingnan mo ito. Gadaudo. Bakit tayo napunta sa parking lot? May kotse ka? Naman. Wala naman. Kung gayon. Hoy, Shengxia, ngayon ang malaking araw natin. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alin man, sumama ka sa akin ng maayos. O, bayaran mo ako ng 50 milyon. ano? Hindi ba't binigyan mo lang siya ng 5 milyong dote? Niloko niya pala ang iba. Para sa 5 milyong dote. Talagang mukhang pera. Kung malalaman niya, ang tunay kong pagkatao, ano na lang ang mangyayari? Nasa kay Sheng Jihei ang lahat ng pera. Kunin mo sa kanya. Ayaw mo sa maganda. Gusto mo sa masama. Taliin niyo siya. Bitawan niyo ako. Daudo, Swan. Nasaan sa Daddy? Pumayag akong pakasalan ang babaeng ito para sa inyo at magpakasal. Pero kailangan nyo ring pangakuan. Si Daddy ng isang bagay. Huwag niyong sabihin sa kanya na ako ang pinakamayaman sa Huay King, okay? Bakit, Daddy? Sabi namin sa iba na ikaw ang pinakamayaman sa Huay Keng. Parang wala namang nakakakilala sa'yo. At wala ring pumapansin. Tieske, ang hirap mo na, Daddy. Pera na lang ang natitira sa'yo. Akala ko ba may hinahanap si mommy sa kanya? Feeling nero. Gadaudo.
Gusto mo bang paluin? Narinig ko si Mommy na sumisigaw ng tulong. May peligro si Mommy. Halika dito. Huwag mong palitan ang usapan. Tumayo ka ng maayos. Emmy, hindi mo nga maprotektahan ang sarili mong babae. Lalaki ka pa ba? Kung hindi mo kaya, ako na. Manatili kayo dito. Huwag kayong lalayo-layo. Titingnan ko muna. Matandang ge. Ang dating asawa mo ay, sa Imperial Hotel nangyari ang insidente, tama? Ang CCTV na hindi nahanap ng pulis noong gabing yon. Gusto mo bang makita? Ang CCTV na hindi nakuha ng pulis. Paano mo nakuha? Ako ang front desk ng Imperial Hotel. Ako ang nakaduty noong gabing yon. May karapatan akong tingnan ang lahat ng CCTV. Sa tingin mo, meron ako? Magkano ang gusto mo? Kahit gaano kataas, tatanggapin ko. Depende sa mood ko. Ang nangyari sa atin ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali lang. Ito ay mapanganib. Sa tingin ko, ito ay kapabayaan. Yansen, hanapin mo ang taong ito para sa akin. Ipapadala ko sa iyo ang larawan mamaya. Pagkakamali lang. Huwag mong dibdibin. Asawa ko. Asawa ko. Siya ang asawa mo. Asawa ko, umalis na tayo. Buti na lang mabilis akong nakaisip kanina, kaya nakaligtas ako. Pero, saan ako hahanap? Ng CCTV na nabura na? Kahit may backup ka ng CCTV, hindi kita hahayaang. Mabuhay ngayong gabi. Umalis ka. Mag-book ka ng suite para sa akin sa Imperial Hotel. Opo. Daddy, Mommy. Dodo, Swan. Mommy, okay ka lang po ba? Okay lang si Mommy. Gusto niyo bang ilibre kayo ni Mommy ng masarap na pagkain? Opo, tara. Nagloloko, nagpapalibre, at nagpapakuha ng dote. Tingnan lang natin. Anong pakulo ang gagawin mo? Presidente Gu Chengyan. Presidente Gu Chengyan? Presidente Gu? Imposible. Hoy. Presidente Gu, nandito ako. Nagkamali lang ako ng tingin. Woo! Ang kotse na yan. Siguradong napakamahal niyan, di ba? TSK, sa garahe ni Daddy, ito na ang pinaka-ordinaryong kotse. Ang iba ay masastig, o mas mahal pa kaysa rito. Marami kang kotse? Mga modelo. Lahat ay mga modelo. Ah, ganun ba? Ang pinagbilin ko sa'yo, nakalimutan mo na ba? Presidente Gu, yung taong yun kanina. Si Matandang Jay, kilala sa pagiging sugar daddy. Marami siyang binabayarang babae. Nag-book siya ngayong gabi. Ang presidential suite sa Imperial Hotel. Mukhang may kinalaman na naman sa babae. Naintindihan ko. Ayos ka lang? Ayos lang, tara na. Tara, kumain tayong masarap. AMM ang babaeng ito. Talagang pumili ng mamahaling restaurant. Naku, ang presyo dito. Siguradong napakamahal, di ba? Nga, balita ko napaka-high-end dito. Hindi ko kayang kumain dito sa normal na araw. Kakatapos ko lang bayaran ang tuition. Nina Dawdaw at Swan. Wala na akong pera. Ayos lang. Ngayon ang unang araw ko bilang. Mommy Nina Dawdu at Swan. Ako ang manlilibre nito. AMM, ano kaya talaga ang pakay niya? Hello po, ano po ang order ninyo? Gusto ko po ng kids meal. Isang steak. Ang mahal naman. Hindi pa ako masyadong gutom, kaya hindi na muna ako order. Mommy, masarap po ang steak dito. Umorder din po kayo ng isa. Sige, order na rin ako ng isa. Sige po, ma'am. Ang cute ng mga anak nyo. Kamukhang kamukha nyo. Talaga? Salamat. Ayokong tanglad, ayokong itlog. Dodo, Swan. Ayaw nyo rin tanglad at itlog? Nakataon lang. Ang galing, may connection talaga tayo. Miss Sheng. 6 na taon na ang nakalipas, nasa Huay Cheng ka rin. 6 na taon na ang nakalipas, nasa Huay Cheng ka rin? Hindi ah. Mga mahal ko, kapag ligtas na kayong ipinanganak, babalik na tayo. Ah, pupunta lang ako sa banyo. Hello, pakitingnan po kung sapat ang pera sa mga card ko para bayaran ang bill ng 18 mesa. Paumanhin po. Hindi po sapat ang kabuuang halaga sa card nyo para Salamat. bayaran ang bill. Salamat.
Magkano ang pera mo? Ang buntot ng lobo. Ang bilis lumabas. Walang dalang cellphone. Walang dalang wallet. Ah, ako. Sandali. Hindi ko pa nakakain ito. Pwede bang ibalik? Kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang pumunta. Ang mamahaling restaurant na ito. Nagpapanggap lang kayong mayaman. Sino nagsabing hindi namin kayang kumain dito? Ginagamit niya lahat ng cards niya. Pero hindi pa rin sapat para magbayad. Ang daddy niyo pa ang pinakamasama. Wala siyang dalang pera. Bakit pa kayo nagpapanggap na mayaman? Nakakahiya. Tingnan mo itong akin. Hindi ko pa nagagalaw. Pwede ba nating pag-usapan kung pwedeng ibalik? Kung hindi niyo kayang kumain, umalis kayo. Isang pamilya ng mapulubi. Huwag ninyong dudumihan ang restaurant namin. Kami ay mga pulubi. Nagbibiro ka ba? Ang buong restaurant na ito ay pag-aring daddy ko. Ang bata-bata pa pero sinungaling na. Kung masama ang itaas, masama rin ang ibaba. Anong ginagawa mo? Ang yabang-yabang nyo. Manager, may kumakain dito ng libre. Sino ang gumagawa ng gulo? Sila po. Go. Yung activity, hindi pa ba tapos? Opo, ang kasalukuyang record ng restaurant na ito ay 3 minuto para masagot ang 8 tanong. Walang problema. Dodo, Zunswan. Hamunin si Mami. AMM. Ngayon, mag-time na. Simulan. Ito ay street dance. Basketball. Bobo ka ba? Paano ito magiging basketball? Yehe. Hindi ba dapat ang basketball ay ganito? Ang baduy ni Daddy. Malinaw na pagpapaikot lang ng bola para magporma. Tama. Gercheng yan. Hindi ba ang basketball ay? Yehe. Sag. Air pump. Panda. Kumakaing noodles. Candide Hawthorne. Mickey Mouse. Ugly duckling. Maglaro na lang kayo, ayoko na. Dodo, Swan. Ang kakaibang pag-isip na ito. Ang babaeng ito ay parehong-pareho sa kanila. Oh, may insekto. Ibigay mo ito kay Yansen para ipad na test niya sa Dodo, Swan. At Sheng Huya. Opo. Tapos na ang oras. Binabati ko kayo na sagot ninyo ng tama ang 12 tanong. Yehe. Manager, kaya ba ang pagkain namin ay may 50% diskwento? Hindi. Nabasag na namin ang record. Sa inyong promo, malinaw na nakasulat doon. Maraming salamat po dahil nasaksihan namin ang hiwaga ng pagmamahalan ng mag-ina. Ang inyong mesa ay libre na. Talaga? Ang galing. Libre na. Magpakilala tayo ng formal. Ako, front desk sa Imperial Hotel. 3,500 ang sweldo. Ikaw? Sa tingin ko, mukha kang mayaman sa kilos mo. White-collar worker ka ba? Kung gayon, binigo kita. Paumanhin. Ako, mas mababa pa ang sweldo ko kaysa sa iyo. AMEA, dismayado ka ba? Pero napalaki mo silang dalawa. Nang napakabuti. Isa kang responsableng. Mabuting daddy. Hintayin mo ako. Ang ating buhay ay tiyak na gaganda pa. Hello, manager. May biglang pagpapalit ng shift sa hotel. Ikaw ang mag-night shift ngayong gabi. Psych, naiintindihan ko. Momay, lilipat ka ba ngayong gabi? Para matulog kasama si Daddy. Gedaudo, bastos ka. Hanggang dito na lang ang tulong ko sa'yo. Hindi ka na matututo. Ikaw lang ba mag-isa? Ang nag-alaga sa 2 bata? Kami, nakatira sa isang luma at maliit na bahay. May bahay ka sa Huaykeng? Sa totoo lang, renta lang. Okay lang. Matagal na rin akong nakikitira. Sa kaibigan ko, paglipat ko, hati tayo sa renta para mas kumaan ang buhay. Haha, salamat. Tara, kain na tayo.
Mommy, lilipat ka ba sa bahay namin ngayong gabi? Nagpalit ng shift si Mommy sa kasamahan niya. Kailangan niyang mag-duty. Bukas na lang ako lilipat, okay? Sige na nga. Si Matandang Ge, kakareserba lang sa Imperial Hotel. Ng Presidential Suite. Kaya siya nag-adjust ng shift. Hindi kaya kahit kasal na, gusto pa rin niyang makipagrelasyon sa ibang lalaki? Huli ka ngayon. Sir, ang room kenyo po. Hello? Front desk po itong Imperial Hotel. Ano po ang kailangan nyo? Maghanda kayo ng fruit platter. Ipadala nyo sa Presidential Suite. Bilisan nyo. Sige po, sandali lang po. Bye-bye. Tingnan natin kung hindi kita mapaglaruan hanggang mamatay ngayong gabi. Kuya, hindi nag-book si Daddyng Presidential Suite. Ang weird. Narinig ko sa sekretarya na pupunta si Daddy sa Imperial Hotel. Sa Presidential Suite lang siya tumutuloy. Akala ko pa naman, nag-iisip na siya para sorpresahin si Mommy. Matandang Je, sa mga bagay na ito, sigurado ngayong gabi, si Sheng Xia, hindi makakatakas sa kamatayan, hindi rin makakahanap ng kapayapaan. Magaling. Hahaha. Walang hiya. Paano nyo nagawang saktan si Mommy ko? Bilisan mo, humingi kang tulong. Butler, sa Imperial Hotel, sa Presidential Suite, may masamang tao na ng api sa akin. Bilisan mo, iligtas mo ako. Dali. Siyang Master Daw yan. MR Gu, kaka-receive lang ni Sheng Xia ng tawa, at umakyat na siya. Gusto kong makita kung gaano siya kawalang hiya. Pagkatapos ng kasal, Huwag kang mag-alala, Butler. Siguradong bibigyan namin ng leksyon. Ang sinumang mangahas na galawin siyang Master Daw. Room service. Sige, alam ko na. MR Gu, mali ang impormasyon. Si Matandang Je ang pilit na nagkakasal sa ginang, at nang hindi niya makuha, ngayon lang niya sinubukang bitagin ang ginang. ano? Room service. Sumama ka sa akin. Anong nangyari? Bye-bye. Tingnan natin kung paano ka makakatakas. Sino kayo? Bakit niyo ako sinasaktan? Mangahas kang galawin ang pamilya Gu? Gusto mo na bang mamatay? Pamilya Gu. Bakit ka nandito? Nakita ko na babae ka. Hindi ligtas mag-night shift. Kaya pinuntahan kita. Nag-alala ka sa akin? Hindi naman. Sa Dowdow at Swanswan. Pinilit akong pumunta dito. Kung hindi, hindi sila makakatulog. Ah, Ano ang hinahawakan mo? wala. Kakaiba. Ang amoy niya. Bakit pamilyar? Ikaw? Ano? Ang kwintas na ito. Madalas mo bang suotin? Ordinaryong disenyo lang ito. May problema ba? Ang kwintas na ito. Ordinaryo lang ba? Hindi ko rin naman kayang bumili ng customized. Tatanungin kita, 6 na taon na ang nakalipas. Nandito ka ba talaga sa Huicheng? Bakit mo laging tinatanong yan? Huwag kang tumingin sa hindi dapat. Kayo pala ang dalawa. Mga bata. Bakit kayo nandito? Mommy, nami-miss ka namin. Siya rin po. Mommy, tapos na po ang shift niyo. Tara na, uwi na tayo. Yehey! Dahan-dahan. Kayo ang pinadala ni Matandang Ge, di ba? Ako ang may kasalanan, ako ang mananagot. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit. Pero huwag ninyong gagalawin. Ang asawa ko at mga anak ko. Kailan mo babayaran ang utang mo sa akin kahapon? Anong utang ang sinasabi mo?
Eh? Anong nangyayari dito? Mommy, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Eh nga, kung hindi tayo magmamadali, hindi na natin maabutan ang boss. 1, 2, 3. Takbo. Mommy, si Dade nakatunganga pa rin sa likod. Daddy, habulin mo kami. Ang huling makakarating ay aso. Tara, Sa mundong ito, mayroon ba talagang mga taong walang koneksyon sa dugo, pero magkatulad ang kilos at gawi? Margo, may resulta ng DNA test. Hindi siya. Masyado ba akong nag-isip? Boss Gu, tungkol sa babae 6 na taon na ang nakakaraan. Patuloy pa rin ang malalim na investigasyon. Kailangan ko siyang mahanap. Gusto kong tanungin siya ng personal. Bakit niya sinadyang umakyat sa kama ko? At ipinanganak ang mga anak ko? Sa loob ng 5 taon. Bakit niya sila pinabayaan? Miss He, tapos nang basahin ni Boss Gu ang pinalitang resulta ng test. Huwag kang mag-alala. Mabuti. Huwag na huwag malalaman ni Kenyan. Ang katotohanan 5 taon na ang nakakaraan. Opo, Hindi ko akalain na ang babaeng yon. Bumalik na naman. 5 taon na ang nakakaraan, napawala ko siya. Ngayon, kaya ko pa rin. Gu Cheng yan. Anong drama yan? nandito na ang huling boss. Deji, bilisan mo. Mommy, Ano bang ginagawa ng nasa unahan? Ang bagal-bagal. Kung hindi gumagana ang cellphone, pwede namang mag-card. Bakit hindi mo sinabi agad? Anong klaseng card yan? Hindi rin ba gumagana ang card na to? Daddy, ang Black Knight card mo. Hindi rin yan magic. Knight card? Ito yung limited edition sa buong mundo. 5 Black Knight card lang. Ano? Iyon ba yung card na? Si Musk lang sa Amerika, si Prince William sa UK, at si MR lang sa China ang mayroon. Ikaw, huwag kang magyabang. Hoy, magbabayad ka ba o hindi? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Sige na, umalis ka na. Salamat. Hindi marunong mag-swipe ng card. Hindi rin marunong maghulog ng barya. Hindi ka pa ba nakasakayng bus? Mommy, sa status ni Daddy, paano siya sasakay ng bus? Status? Anong status mo? Ha? Ako? Wala naman akong status, Hindi naman ako sumasakay ng bus. Naglalakad lang ako. Para mag-exercise. Nagtitipid. Mukhang mahirap para sa kanya. Ang mag-isa na magpalaki ng 2 anak. Masyadong inosente si Mommy. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya. Sa wakas, nag-isip na si Daddy. TSK, ang ganitong paraan ng panliligaw ay luma na. Saan ka nakatira? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Nakatira ako sa Lakeside Villa. Ako. Mommy, pwede ka bang sumama sa amin pauwi? Gusto kong ikaw ang magpatulog sa akin. Mommy, gusto kong ikaw ang magkwento sa akin. Sige na nga. Pero, walang dalang gamit si Mommy. Mommy, pwede mong isuot ang damit ni Dad. Gu Cheng yan, 30 taon kang single. Sa wakas, ang iyong mga damit ay magagamit na. Salamat sa abala ngayon. Bukas, dadalhin ko ang aking mga gamit. Pero, saan ka ba talaga nakatira? Hyde Gardens. Nasa sentro pala ng lungsod ang bahay mo. Nating na ang Hyde Gardens. Ay, nandito na tayo. Bumaba na tayo. Tara na, tara na. Sige. Yehey, why na tayo? Ito pala ang inupahan mo? At malaking unit pa sa Hyde Gardens? Naku, sabihin mo kay special assistant yan. Bumili ng mas maliit. Magkano naman ang upa mo dito? Kada buwan?
1,000. Paano naman mangyayari yan? Sa totoo lang. Sa totoo lang, ito ay inupahan sa akin ng isang malayo kong kamag-anak. Nakita niya na mahirap para sa akin ang maging single parent na may 2 anak. Kaya napakamura ng pagpapaupa niya sa akin. Ah, kaya pala. Ang bait naman kamag-anak mo. Napakabait niya. Pero alam mo, ang kamag-anak mo ay may magandang panlasa sa disenyo. Di ba? Tingnan mo. Ang sala na ito, gumagamit ng matataas na ilaw na may background wall. Ang ganitong uring vertical stripes ay maaring lumikhang ilusyon ng taas. Alam mo rin pala ang mga ganyan. Nagsasabi lang ako kung ano-ano. Mommy, gutom na ako. Gusto ko ng cookies. Ako rin. Dudo, Zinsun, gabing-gabi na. Masama sa katawan ang kumain ng merienda. Igagawa kayo ni Moming masarap na pagkain. Okay? Okay. Ang luto ni Mommy ay tiyak na. Ang pinakamasarap sa mundo. Tama. Sige, tingnan natin kung anong masarap na pagkain. Ang nasa ref. Okay? Nasaan ang ref nyo? Dun. Tingnan natin, Mommy, kung anong sangkap ang nasa ref. Medyo boss ako nitong nakaraan. Wala akong oras bumili ng kung ano-ano. Walang laman ang ref. Okay lang. Kahit ilang itlog lang, pwede na. Black truffle, snow solo, caviar. At ito pa. Ito ba ang kinakain mo? Black truffle, bird's nest, caviar. At ito? Ito ba ang kinakain mo? Ito? Bigay din ito ng kamag-anak namin. Nakita niya kasi si Dawdaw at Swan-Swan. Awa-awa, walang makain araw-araw. Kaya regular siyang nagbibigay sa amin ng mga sangkap. Ang bait naman kamag-anak mo. Nga. Kung may pagkakataon, gusto ko siyang makilala para magpasalamat ng maayos. Kung may pagkakataon, siguradong magkakaroon ng pagkakataon. Kung gayon, Mommy, pwede ka nang magpakitang gilas. Tutulong din kami. Sage, Tingnan natin kung ano ang unahin. Labano. Ha? Okay. Tayong 4 na mag-anak. Magdiwang tayo. ano naman? Hindi. Hindi ba't nakuha ko lang? Ang resulta ng ENA test? Ano pa ba ang inisip ko? Tara na. Ay, nga pala. Nasaan ang kwarto ni Dawdaw at Swan-Swan? Oh. Itong kwarto. Tara na. Ganyan. Mukhang hindi ka pamilyar sa sarili mong bahay, Hindi kaya, tulad ko, gayon ka lang din tumira dito? Momay, ngayon lang nagdala si Daddy ng babae sa bahay, kaya kinakabahan siya. Gayon lang. Mommy, doon ang kwarto namin ni Kuya. Ay, doon pala. Doon. Psych, tara na. Kukwentuhan kayo ni Mommy. Tara. Tulog na ang bata, Kung gayon, Sa guest room ako matutulog. Sige. Ito ang pajama ko. Bago pa. Salamat, Salamat. Walang anuman. Kung gayon, matutulog na ako. Ang duwag ni Daddy. Kami pa rin ang bahala sa panliligaw. Kakaiba. Bakit palagi niya akong binibigyan ng pamilyar na pakiramdam? Malalaking mata. Dobleng talukap. Sino ka ba talaga? Ano nang sabi mo? Malalaking mata. Dobleng talukap. Sino ka?
Bakit pareho kayo ng sinasabi ng babaeng yon? Manyakis. Hoy, hoy, hoy. Linawin mo. Ikaw ang umakyat sa kama ko. Huwag kang magkunwari na biktima. Ito ang kwarto ko. Halika tingnan mo. Kaninong kwarto ba talaga to? Linawin mo. Ang kwarto ko ay may aso. Ang kwarto mo ay may pusa. Pero malinaw kong naalala, ang kwarto ko ay mas malapit sa banyo. Kadaudo, ikaw na naman ba ang may gawa nito? Ikaw, Naku, hayaan na. Legal naman tayong mag-asawa, di ba? Ah, nga pala. Oh, nag-sleep talk ka kanina. Sabi mo ako, may double eyelid. Malalaki ang mata. Bakit ka nagsasabi ng ganoong bagay sa panaginip mo? Tama naman ah. Tama naman, totoo ang sinabi ko. Sino ba ang makakakontrol sa sarili niya kung ano ang sasabihin sa panaginip? Hello? Si Axia, ninakawan ang bahay. Ano? Huwag kang mag-alala. Pupunta ako agad. Anong nangyari? May emergency ako. Alis na ako. Saan ka pupunta? Kinyan Community. Daddy, nasa panganib si Mommy. Iligtas mo siya. See you when? Si Axia, Okay lang, okay lang. hindi ba kakaiba? Walang nawalang mahahalagang bagay. Sa bahay. Ilang USB lang ang nawala. USB? Ah. May mahalaga bang laman ang USB? Wala naman. Mga pelikula lang na kinopya ko dati. Balak kong panoorin mag-isa, kapag tahimik na ang gabi. Sino namang baliw ang gagawa niyan? Para lang sa ilang pelikula. Magnanakaw pa sa bahay. Sin. Hindi ba nami-miss ka ng mga magulang mo? Sa mga araw na ito, umuwi ka muna sa kanila. Okay ba? Ikaw naman. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Kasal na ako. Ikaw. Kasal ka na. Kanino? Ang lalaking ito. Guwapo naman siya, pero ang hirap niya, at may 2 pang anak. Hindi ko siya pinakasalan dahil sa pera. Sa katunayan, ang gusto ko ay ang 2 niyang anak. Ipapakita ko sa'yo sina Dodo at Swanswan. Ang cute-cute ni na Dodo at Swanswan. Tingnan mo. Ang cute-cute nila. Uy, sa bagay, kamukha mo pa sila. Hindi ba? Sana sila ang 2 kong anak. Na lang. Sa loob ng 5 taon na ito, ikaw lang ang nagtiis sa sakit ng pagkawala ng iyong anak. At yung lalaking nagbigay lang na 2 sperm cell ay walang kaalam-alam. Mas masahol pa sa hayop. Hindi ko siya sinisisi. Noon, ako rin ay pinainom gamot. Baka nga, ako pa ang nagkusang loob. Noong nangyari yun, sino ba talaga ang nagplano laban sa'yo? Nalaman mo na ba? Kahit walang ebidensya, walang iba, kundi ang aking mabait na stepmom at mabait na stepsister ang gumawa niyan. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakainis na bagay na yan. Tara, samahan kitang mag-ayos ng gamit. Mag-ingat ka. AMM. Mga pesteng bata. Maaga o huli, papatayin ko kayo. Ayos ka lang ba? Bakit kayo nandito? Hindi mapakali ang 2 bata. Kaya nag-alala sila sa'yo. Gusto kanilang makita. Tingnan mo kung anong nangyari. Ang bahay matalik kong kaibigan ay ninakawan. Sige, dahil sa akin. Anong nangyari? Dahil lang sa matandang Gena yan, ayaw ko siyang pakasalan. Kaya nagpadala siya ng mga tao para dukutin ako. Bigla akong nakaisip ng paraan. Sinabi kong meron akong ebidensya sa pagpatay niya sa dating asawa niya. Kaya pumunta siya sa bahay ng kaibigan ko para hanapin ang USB. Ganoon pala. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa kanya noon. Pero saan ko hahanapin ngayon? Ang CCTV footage noong gabing yon? Mommy, huwag kang mag-alala. Kapag si Daddy ang kumilos, lahat ay maayos. Kadaudo, nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Ang daddy mo ay hari sa laro. Hindi ibig sabihin na ganoon din siya sa totoong buhay. Huwag ka ring mag-alala. Ang masamang tao ay may sariling katapusan. Tara na, umuwi na tayo. Psych! Agad na imbestigahan ang sanhinong pagkamatay ng dating asawa ni Matandang Ge. Kunin ang CCTV footage ng hotel. Mommy, hindi ba maganda na may asawa ka? Umalis na. Okay lang.
Uwi na tayo. Ano ba yan? Mga bobo. Matandang J, kung ang bagay, wala sa tiyahan ni Sheng Xia, baka iniwan niya sa bahay ng mga Sheng. Bakit hindi ka pa magmadali at hanapin? Opo. Sabihin mo, saan itinago ni Sheng Xia ang gamit ni Matandang J? Anong gamit? Anong gamit? Naibalik ko na ang 5 milyon. Kay Matandang J, nagpapanggap ka, di ba? Ang mabuti ninyong anak na si Sheng Xia. Hindi pinakasalan si Matandang J, pero pinakasalan ang isang mahira. Ano? Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Kung hindi ko makita ang gamit, ang pamilya ninyo ay maghanda na mawala sa Huai Cheng. Naku, bakit ako nagkaanak? Ang ganyang salot. Daddy, Mommy, ako na ang bahala dito. Anuman ang bagay na yan, sisiguraduhin kong ibibigay ni Sheng Xia ng pusa. Kuya, kapag nakita tayo ni Mommy, tiyak na matutuwa siya. Bibigyan natin si Mommy ng isang malaking sorpresa. AMM. Sheng Xia, patay ka sa akin ngayon. Hello? Nahulog sa tubig ang tuwalya ko. Pakiusap, padalhan niyo ako ng 2 bago. Sige po, sandali lang po. Sasabihan ko ang housekeeping. Ikaw na lang ang magdala sa akin. Maliligo na ako. Baka hindi na umabot. Sige po, sandali lang po. Hello, dala ko na po ang tuwalya. Pwede po bang pumasok? Hello, papasok na po ako. ₱1,008. Ito ang locker ni Sheng Xia. Bakit nasa loob ang bulaklak na ito? Sorpresa. Mga pasaway na bata, huwag kayong magulo dito. Lumabas kayo. Dali, lumabas. Sheng Xia, mamaya, susunod ka rin sa gusto ko. Kuya, bakit yung masamang babay kanina ay naglagay ng kung ano sa locker ni Mommy? Hindi ko pa nakita kailanman. Nasuot ni Mommy ang singsing na ito. Siguradong ang masamang babay ang may gawa nito. Hoy, Guchen dyan. May nagtatangka sa Imperial Hotel na ipahamak ang asawa mo. Wala ka bang gagawin? Tara na. Nagmamadali kang hinahanap ni Manager Sheng Xia. Inapapunta kanya sa 2,601. Ah, Saig, pupunta na ako doon. Manager, hinahanap niyo po ako? Manager, siya nga. Sa panahong wala ako, siya lang ang pumasok sa kwarto ko. Ang singsing na nawala sa akin. Siguradong siya ang nagnakaw. Ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Nawala ng singsing ang customer na si Sheng Xia. Sinuri ko na ang kwartong ito. At tiningnan ang kiki. Ikaw lang ang pumasok. Ipaliwanag mo nga. Manager, hindi po ako nagnakaw. Siya po ang nagpapunta sa akin para maghatid ng tuwalya sa kwarto. Kaya po ako pumasok. Pinapunta nga kita para maghatid ng tuwalya. Pero hindi para magnakaw ng singsing. Pero sa tulad mo, mahirap. Hindi na ako nagtataka na maging sakim ka sa pera. Walang ebidensya. Pakiusap, huwag niyo po akong personal na atakihin. Ang ebidensya ay hinahanap. Manager, gusto kong halughugin ang kabinet niya. May tao ba diyan? Halughugin niyo ang kabinet ni Sheng Xia. Sheng Xia, pinapayuhan kitang ibigay na. Ang gusto ni Matandang J, ang nangyari ngayon, pwede kong palampasin. Kaya pala, ka nang gugulo sa akin. Mabutit alam mo. Ibigay mo na. Sa panaginip mo, Sheng Xia, pinapayuhan kitang huwag akong kalabanin. Inakusahan kang nagnakaw. Makukulong ka. hindi pa sigurado kung sino. Momay, Mga anak ko, paano kayo napunta rito, mga mahal ko? Mommy, may naglagay po nito sa kabinet nyo. Sabi pa niya, sa kanya raw po ang kabinet na yan. Ano ang hitsura niya? Malalaking mata, Napakaliit na palda, reto kadang mukha. at kulot na buhok. Alam ko na kung sino siya. Salamat mga mahal ko. Kayo talaga ang mga anghel ni Mommy. Manager, wala po. Walang imposible.
Bakit ka ganun kasigurado na ang singsing mong may diamante ay nasa cabinet ko? O sadyang, sinadya mong ilagay sa locker ko para siraan ako? Ikaw, kung wala sa locker niya, tiyak na nasa kanya. Saliksikin siya. Anong karapatan mong saliksikin ako? Dahil iyayi ako dito. Dahil ang daddy ko ay nag-book ng suite dito ng kalahating taon. Dahil may daddy at mommy ako na nagmamahal sa akin. Dahil mas magaling ako sa iyo ng 10,000 beses. Saliksikin siya. 3 milyong halaga ng gamit. Hindi nyo kayang bayaran. Ilegal ang pagsaliksik ng walang pahintulot. Manager, Manager, wala ka bang gagawin? bitawan niyo ang mommy ko. Dodo, Zunswan. Mommy, bakit kayo nandito? Mommy, Ang dalawang paslit na ito ay mga anak mo pala. Shengxia, hindi ko akalain na hindi ka lang nagpakasal. Kundi naging stepmom ka pa. Ang dalawang bata, maghahanap ka ng dalawang bata para lang lokohin ako. Shengxia, sinasabi ko sa iyo, impossible. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang singsing, huwag kang umalis. Nakikita kong hindi naman nawawala ang singsing mo, di ba? Ikaw ang nagnanakaw, pero ikaw pa ang sumisigaw ng magnanakaw. Kalokohan. Sige, kung ganun, lakasan mo ang loob mong buksan ang bag mo para makita ang lahat. Bakit naman ako matatako? Malinaw na. Malinaw na sinisiraan mo ako, di ba? Ikaw, Security, dalahin niyo ang masamang babaeng ito. dalahin. Walang ebidensya. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas na hulihin ako. Ebidensya. Ang ebidensya ay nasa CCTV fitting room. Manager, hinihiling kong suriin ang CCTV para patunayan ang aking kawalang sala. Manager, nabura ang CCT. Ano? Paano ko hahayaang makuha mo ang CCT? Walang ganoong pagkakataon sa mundo. Maliban kung may matagal nang nagplano. Maliit na bata. Ano ang pinagsasabi mong kalokohan? Miss Sheng, dahil nakita na ang singsing mo. Isang pagkakamali lang ang nangyari. Tapusin na natin ito dito. Agkakamali. Manager, pinapayuhan kitang mas mabuting. Dali ninyong dakpin si Shengxia. Kung hindi, magkakaroon ng malaking gulo ang hotel ninyo. Sheng King, kailan ka ba titigil? Noong nakaraang linggo, binugbog si Matandang J sa inyong presidential suite. Diba? Binugbog siya, diba? Narinig ko na humingi pa siya ng bayad pinsala sa inyo. 2 milyon. Ayaw nyo bang malaman kung sino ang nasa likod nito? Siya yan. Miss Sheng, may ebidensya ka ba? Siyempre. Noong araw na binugbog si Matandang J, si Shengxia ang nakaduty. At si Shengxia ay kakatapos lang. Ausapin si Matandang J sa telepono. Apos binugbog na siya. Narinig ko pa sa mga tauhan ni Matandang J na may kinalaman si Shengxia dito. Maaari ninyong dalhin si Shengxia sa harap ni Matandang J para magharap-harap sila. Dakpin niyo si Shengxia. Manager, puro lang yan sabi-sabi ni Sheng King. Hindi mo siya dapat paniwalaan. Bakit hindi nyo pa siya itali? Paano kung makatakas si Shengxia? Kapag nagalit si Matandang J, hindi nyo yan kayang panagutan. Dodo, Zunswan. Shengxia, tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Bitawan si Dodo. Shengxia, Ikaw ba talaga? ang nag-utos na bubugin si Matandang J. Ako, Ano? huwag kang mag-alala, mommy. Poprotektahan kita. Ang masamang taong yon. Ako ang nag-utos na itali siya. Anong magagawa niyo sa akin? Bata. Ano ang pinagsasabi mo? Manager, ang inyong 7-star na hotel. Hindi nyo man lang mapigilan ang 2 bata. May tao ba dyan? Itali niyo ang 2 batang iyan at si Shengxia. Sabay-sabay. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag ginalaw mo ang kahit isang hibla ng buhok ko, ipapawala ka ng daddy ko. Sa Huwei-Cheng. Dodo, ang daddy mo ay hari sa laro. Pero sa totoong buhay, anso lang siya. Shengxia, ang pamilya mo talaga. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo napapahamak. Dalhin sila. Dodo, Zunswan. Daddy, kung hindi ka pa darating, talagang mapapahamak na kami. Tigil. Pakawalan mo sila. Daddy, Gu Corporation ang may-ari. Imperial Hotel na to. Paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo dito? Ang Imperial Hotel ay pag-ari pala ng Gu Corporation. Sino ba yan? Shengxia. Ito ba ang mahirap na lalaking hinahanap mo? Dahil nandito na silang 4. Pagbigyan na natin sila. Manager,
Bakit hindi mo na lang sila ipahuli? Para ang pamilya nila magkasama-sama. Hahaha. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ikaw na walang. Alam sa mundo, mahirap. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Si Special Assistant yan, ang kanang kamay ni Sigyu. Ang pinakamayamang tao sa Huicheng ay ang general manager ng hotel na ito. Kung ako ang kinalaban mo, may pag-asa ka pa. Pero si Special Assistant yan ay ang assistant ni Sigyu. Siya ang tumulong sa pamamahala ng Gu Corporation sa loob ng maraming taon. Ang pamilya Gu ay namuno sa Huicheng sa loob ng mahigit kalahating siglo. Ang kanilang kapangyarihan ay walang hanggan. At ang kanilang yaman ay hindi matatawaran. Kung kinalaban mo si Special Assistant yan, mag-ingat kayong apat. Mawawala sa Huicheng. Bakit mo naman inunahan ang linya ko? Kaya? Ano? Takot ka na, no? Kung mag-iingay pa kayo, sisiguraduhin ni Special Assistant yan na kayong buong pamilya ay mawawala sa Huicheng. Dahil napakagaling ni Special Assistant yan. Papupuntahin ko siya rito para magpaliwanag. Ang mahirap na lalaki, nababaliw na sa pera, no? Nagsisinungaling ng walang pag-iisip. Si Special Assistant yan ay isang kilalang tao sa Huicheng. Papupuntahin mo siya rito. Haha, ito na yata ang pinakanakakatawang biro na narinig ko ngayong taon. Ang sense of humor mo, tulad mo, ay napakalo, napakababaw. Ikaw, Ang tawag na ito, hindi na kailangan ni Daddy. Ako na. Dodo. Hello, Special Assistant yan. May 3 minuto ka para makapunta agad sa Imperial Hotel. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Bata. Sa isang tawag mo, mapapapunta mo si Special Assistant yan? Kalokohan. nagpapanggap. Si Shengxia, ang babaeng yan, at ang lalaking walang kwenta, pati ang mga batang, hindi pa ganap ang pag-iisip. Saan mo ba sila? Pinulot sa baswahan, at ginagawa mo pang kayamanan. Bakit kayo nakatunga nga pa? Gapusin niyo ang pamilya ng mga baliw na yan. Gapusin silang lahat. Tigil. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Tigil. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Special Assistant yan, bakit po kayo narito? Kung hindi ako dumating, aano ko makikita ang kayabangan mo? Special Assistant yan. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, ang pagtuturo ng leksyon kay Matandang Je, ay utos ni MR Gu ng Gu Corporation. Tama. Utos yan ni Emargu. Ito, Hindi mo maintindihan ang simpleng salita ng tao. Mukhang ayaw mo na. Sa posisyon mo bilang manager, Mukhang ayaw mo na sa posisyon mo bilang manager. huwag. Huwag po, Special Assistant yan. Si Enigu ay napakalakas. Siyempre, kung sino ang gusto niyang saktan, sasaktan niya. Paano ako magkakaroon ng reklamo? Pakakawalan ko na silang lahat. Satisfied na ba kayo, Special Assistant yan? Medyo lang. Kung gayon, Special Assistant yan. Dito po kayo. Teka lang, ang kaso mo, hindi pa tapos. Ito ang CCTV footage. Mula sa dressing room kalahating oras na ang nakalipas. Kahit na sinadya itong burahin, kayang-kaya pa rin itong i-recover ng isang top hacker. Ano? masamang babae. Ngayon, hindi ka na makakatakas, di ba? Dalhin nyo na. Ang babaeng ito na may masamang puso. Dalhin nyo na. Ang masamang babaeng ito na may masamang puso. Dalhin niyo siya. Shengxia, huwag kang maging mayabang. Hintayin mo lang ako. Hindi ka pa lambasin ni Matandang Je. Kayo po ba talaga ang assistant ni Sigu ng Go Corporation? Hindi ko akalain na ang kapitalistang iyon, na kayang manipulahin ang lahat at baluktutin ang katotohanan, ay may ganito kabait na assistant. Ay, nga pala, paano mo nakilala si Special Assistant yan? Isang napakahalagang tao? Sa totoo lang, siya ang nagpaparenta sa akin ng bahay. Ang kamag-anak na iyon. Tama ba, pinsan? Kaya pala, salamat sa pagtuloy mo sa pag-arte kasama si Dodo kanina. Maraming salamat po talaga. Sabi nyo, tinulungan nyo kaming magrenta ng bahay. At binigyan nyo pang pampalakas ang katawan ni na Dodo at Swan. Gayon, malaki na naman ang utang na loob namin sa inyo. Napakabuti nyo po talaga. Wala. Tungkulin ko lang yan. Huwag po, ako po. Special Assistant yan. Hindi ba abala ka ngayon? Abala pa ako. Alis na ako. Psych. Special Assistant yan. Magingat po kayo sa pag-alis. Bumalik po kayo sa bahay para kumain sa susunod. Ako mismo ang magluluto para sa inyo. Sage. Ang gwapo niya. Sabi mo siya. Siyempre. Mommy, sino ang mas gwapo? Si Daddy o si Special Assistant yan? Mommy, Narinig ni Daddy na may nanakit sa'yo, kaya agad siyang dumating.
Kaya ang buhok ni Dad, nagulo sa pagtakbo. Talaga? Mayroon ba? Ayan. Kaya naman. Siyempre, ang asawa ko ang pinakagwapo. Salamat, asawa ko. Kuya, namumula si Daddy. Hindi namumula si Daddy, kinikilig lang siya. Godaudo. Ano ba ang alam mo? Si Gogo, Chanchan, Sinsin, lahat sila hinalikan ako. Alam ko yan. Mas marami pa sa'yo, na single dog. Ang galing mo. Hindi ko akalain na ang anak ko, ang daming babae. Tigilan mo. Bakit? Ayaw niyang hinahawakan ang ulo niya ng iba. Ayaw ko rin. Ayaw ko rin. Pero mommy, gusto kong hawakan mo ang ulo ko. AMM. Ang galing naman ng pagkakataon. Hindi ko talaga akalain. Pinapahawak ko lang din sa nanay ko ang ulo ko. Ang kanilang mga ugali. Bakit sila magkatulad na magkatulad sa akin? Bakit kayo naghiwalaing nanay nila? Nagtataka lang ako. Ikaw at ang nanay nila. Bakit kayo naghiwalay? Paano sila naghiwalay? Nanganak pero hindi inalagaan. Hindi karapat dapat maging ina. Ayoko nang pag-usapan yan. Walang kwentang babae. Mukhang si Gacheng yan. At ang biological na ina ni Dodo at Swan ay naghiwalay dahil hindi sila makasundo. Tara na, umuwi na tayo. Siwin, ikaw ay nag-aral ng medisina. Maari mo bang ipaliwanag sa akin? Mula sa medical na pananaw? Talaga bang may mga taong walang kaugnayan sa dugo? Pero magkatulad kami ni Dodo at Swan? Magkatulad? Sabi mo magkatulad ang inyong mga gusto at kilos. Nakapagtataka nga. Pero ang mga ito, hindi ito batayan. Ang kaugnayan sa dugo. Maliban kung may kaugnayan ang inyong blood type. At yan siya. Iniisip mo na naman ba ang anak mo? Siguro nga. Masyado lang akong nag-isip. Ang kawawa kong anak. Hindi ko alam kung binubuli siya sa kulungan. Ay, tumahimik ka nga. Umiyak ka na lang palagi. Kasalanan lahat yan ni Shenxia. Kung hindi dahil sa kanya, bakit maghihirap ng ganito ang anak ko? Siya ay isang. Walang utang na loob na ahas. Shenxia, ikaw na walang hiya. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko naisipin ang relasyon natin bilang mag-ama. Hey. Matandang J. Ang lakas ng impluensya ninyo. Dapat alam ninyo na ang hinahanap ninyo. Wala talaga sa bahay namin. Pero, si Shenxia, mahalaga sa kanya. Ang lalaking may pangalawang asawa, kasama ang 2 kite na bata. Kung gagamitin ninyo sila bilang panakot, siguradong siya ay luluha at magmamakaawa para ibigay sa inyo ang bagay na yon. Seiji, matandang J. Anong tinitingnan mo? Huwag ka nang umiyak. Gayon sa kindergarten, na-miss mo ba si Mommy? Gusto mo bang kumain ng ice cream? Gusto ko. Halika, dito lang kayo tumayo. Hintayin ninyo si Mommy dito, ha? Dodo, Swan. Dodo, Swan. Dodo, Swan. Dodo, Swan. Nasundo na ba ang mga bata? Hello? Gacheng yan? Si Dodo at Swan. Kinidnap sila. Anong gagawin ko? Ano? Ipapadala ko agad. Pupuntahan ko agad. Shenxia, nag-alala ka at walang magawa, di ba? Matandang ge. Kayo ang dumukot kina. Dodo at Swan? Matalino ka. Kung gusto mo ang mga bata, ibigay mo ang CCTV footage. Warehouse sa South Suburb. Ikaw lang ang pumunta. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis. Hihi. Maghintay ka na lang. Nakunin ang kanilang mga bangkay. Huwag mong saktan sila. Hello? Manong, tara na. Nasaan ang mga anak ko? Dodo, Swan. Bitawan niyo ako. Dodo, Swan. Anong ginawa mo sa kanila? Huwag kang mag-alala. Buhay pa sila. Kapag ibinigay mo na ang backup ng CCTV footage, pakakawalan ko sila agad. Kung hindi, ipapanood ko sa iyo
kung paano sila masusunog. Dodo, Swen. Bitawan niyo ako. Dodo, Swen. Huwag. Nagmamakaawa ako. Nasaan ang gusto ko? Wala sa akin. Ano? Niloloko mo ako. Matandang J, ang babaeng ito. Nagpapanggap lang siya. Wala siyang hawak na ebidensya. Shengxia. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Siege, gawin niyo. Dodo, Swen. Gising, Dodo, Swen. Shengxia. Ngayon, ang katapusan mo at ng dalawang batang ito. Hahaha. Dodo, Swan, Sheng Oya. Boss Gu, hindi po kayo pwedeng kumasok. Masyadong delikado. Nasa loob ang asawa at mga anak ko. Umalis ka sa daan. Umalis ka sa daan. Boss Gu. Umalis ka. Bilisan niyo, iligtas ang mga bata. Sheng Oya. Boss Gu, kumusta siya? Huwag po kayong mag-alala, Boss Gu. Ang ginang ay na-stress lang po. Pansamantalang walang malay. Dodo, Swan. Huwag na huwag kayong mapapahama. Nurse, Kumusta ang mga anak ko? Kailangan ng operasyon. Ang dalawang bata ngayon. Pero RA negative ang dugo nila. Sa ospital, kulang ang supleng dugo. Ikaw ba ang amang mga bata? RA negative ka ba? Hindi. Paano ang inang mga bata? Ang panda blood ay karaniwang namamana. Ang mga bata ay hindi namana sa iyo. Kaya malamang na namana sa ina. Nurse, tingnan mo. Kung makakakuha tayo ng emergency supply mula sa ibang ospital, makakatulong din ang mga tao ko. Sige, susubukan ko. Siege. Pumunta ka rin agad sa Huicheng at mag-imbestiga. Dalian mo. Opo. Bilisan nyo, tawagan nyo at hanapin. May RA negative blood ba ang ospital nyo? Ngayon na, agad. Maghanap kayo ng RA negative blood. Hello, ako simula sa Huacheng Hospital. May RA negative ba kayo diyan? Wala po. Nga walang kwenta. Ikaw, nakahanap ka na ba? Hello, ako po ay galing sa Huacheng Hospital. Sir. Naghanap na kami sa lahat. Kahit pagsamahin ang lahat ng ospital, hindi pa rin sapat ang reserbang blood bank. Ang hirap ba talagang mahanap ng RA negative? Ang RA negative sa populasyon, isa lang sa 10,000 ang resyo, o mas kaunti pa. Ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap ng karayom sa dagat. Mas mahirap pa kung manalo sa jackpot ng loto. Boss Gu, nahanap ko na. Sa Huicheng, ang RA negative. 3 lang ang kaso. Bukod sa mga bata, may isa pang babaeng 27 taong gulang. Sa tingin mo, siya ba ang tunay na ina ng mga bata? Agad mo siyang dalhin dito. Opo. Hindi na kailangan pumunta. Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang sinabi mo? Nurse, RA negative ang dugo ko. Kunin niyo na lang sa akin. Sige po, ma'am. Pumunta ka muna dito. Magpa-blood test ka sa akin. Okay lang. Ang dalawang bata, napakaswerte talaga. Hindi ko akalain na ang pangatlong kaso, ang RA negative blood ay nasa ospital. At napakabait mo pa. Ako ang mommy nila. AMM. Ikaw ang biological mother nila? Ako ang mommy nila. Pero hindi ang biological mother. Kung gayon, kayong tatlo, ay talagang may koneksyon. Hawakan mo to. Magpahinga ka muna. Titingnan ko sila. Sige, bilisan mo. Hello, Ziawen. Ang blood type ni na Dodo, Swan at ako. A perhong negative. Sa tingin mo sila kaya? Ang dalawa kong anak? Talaga? Totoo ba? Ziawen, gusto kong kumuha ulit. Ning birth at death records. Ning dalawa kong anak. Gusto kong imbestigahan ulit. Psych. Agad kong hihilingin sa kaibigan ko sa records office. Ang Kicheng Hospital na tingnan. Imbestigahan mo ng detalyado. Ang nakaraan ni Sheng Oya. Pinaghihinalaan nyo po ba si Madam? At ang babae 6 na taon na ang nakalipas. Siya at sina Dodo at Swan. Napakaraming pagkakatulad. Hindi ito simple. Tandaan, imbestigahan ng palihim. Opo. MR. Hawak na po namin ang ebidensya ng pagpatay ni Matandang J sa kanyang dating asawa. Sa mga ito, sapat na ito para manatili siya sa kulungan. Habang buhay. Mabuti. Nga pala, Margo, habang tinitingnan ko ang Imperial Hotel, na impormasyon, nakita ko ang impormasyon sa pagpasok ni Madam. 6 na taon na ang nakalipas. Si Madam ay nag-aral sa Huicheng University, sa kursong Interior Design. Bakit po kaya si Madam hindi nagtrabaho bilang designer, sa halip ay naging front desk sa hotel? Ano ang sinabi mo? Sabi ko po, bakit si Madam
Hindi nagtrabaho bilang designer. Sa halip ay naging front desk sa hotel. Ang naunang pangungusap. 6 na taon na ang nakalipas. Si Madam ay nag-aaral sa Huicheng University. Pero sinabi niya sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi siya nasa Huicheng. Ano ba talaga ang itinatago niya? Magpahinga ka na rin. Sabi ng doktor, pagkatapos mawala ang epekto ng gamot, magigising na sila. Huwag na. Gusto kong bantayan sila. Paano mangyayari yan? Kakadonete mo lang ng napakaming dugo. Lampas na yan sa limitasyon ng katawan ng tao. Baka paggising ng mga bata, ikaw naman ang bumagsak. Sige na nga. Patawad. Ako ang dahilan kung bakit nasaktan sina Dodo at Swanswan. Ang liit-liit pa nila, pero kailangan na nilang maranasan ang ganito kalaking sakit. Hindi mo yan kasalanan. Kasalanan ko to, kung hindi dahil sa akin. Hindi sana sila. Binihag ni Matandang Ge. Tapos na yan. Nahuli na rin si Matandang Ge. Hindi na siya makakalabas habang buhay. Nahuli na si Matandang Ge? Kailan pa? Gayon lang. Si Matandang Ge may connection sa legal at illegal na mundo. Sino ang makakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? Ako. Pinakiusapan ko si Special Assistant yan, na imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng aking dating asawa. Siya nga ang may gawa. Mabuti naman. Deti mong sinabi, nawala ka sa Huicheng 6 na taon na ang nakalipas. Totoo ba yon? Bakit mo na naman? Tinatanong ang tungkol dito? Pero 6 na taon na ang nakalipas. Nasa Huicheng ka naman pala. Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo, ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Patawad. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Ayoko lang balikan. Ang nangyari noon, 6 na taon na ang nakalipas. Talagang nagkaroon ako ng ilang bigla ang pangyayari. Kailangan kong pansamantalang huminto sa pag-aral at umalis ng Huicheng. Ganoon pala. Bakit mo laging tinatanong ang tungkol sa 6 na taon na ang nakalipas? Wala. Magpahinga ka na. Sinabi ni Sheng Xia na 6 na taon na ang nakalipas. Umalis siya sa Huicheng. Agad mong alamin kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginawa niya. Opo. Ito ang iyong record ng panganganak, at ang record ng kapanganakan, at pagkamatay ng iyong mga anak. Salamat. Ay, Xiaxia, tingnan mo ito. Nakasulat dito, na nang ipanganak ang 2 bata. Hindi sila umiyak. Naalala mo pa ba? Nawala na akong malay noon. Wala akong matandaan kahit kaunti. Pero nung buntis ako, normal naman ang lahat ng prenatal check-up ko. At nang ipanganak ang mga anak ko, sapat na ang buwan nila, di ba? Sa record, nakasulat, na nahirapan kang manganak noon, at tumutok ang iyong panubigan. Kaya naman, nang ipanganak ang mga bata, hindi sila umiyak, at normal lang ang pagkamatay nila. Salamat, naiintindihan ko na. Gabi na. Xiaxia, kailangan na rin nating pumunta sa Huicheng. Tara na. Sandali. Tingnan mo, kailangan ba ang bagong panganak na manatili sa ospital para obserbahan? Ang isinulat ng doktor ay hindi. Hindi ba ibig sabihin nito, noong ipinanganak ang anak ko, wala siyang problema? Pero paano nangyari? Pagkatapos ng 2 oras, namatay siya? Doktor, ano ito? Si Dr. Kina ito, 6 na taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng medical malpractice. Kalaunan ay natuklasan na mayroon siyang mental disorder, kaya mabilis siyang tinanggal sa trabaho ng ospital. Ang kanyang pirma ay hindi talaga maituturing na balido. Ganon ba? Xiaxia, ang medical malpractice. 6 na taon na ang nakalipas. Narinig ko rin iyon. Si Dr. Ki ay talagang may problema sa pag-iisip. Mauna na kami. Miss He, umalis na sila. Magaling. Simula bukas. Ikaw na ang director ng Archive Department. Salamat, Miss He. Miss Emargo, simulan ang pag-imbestiga. Sa nangyari kay Sheng Xia 6 na taon na ang nakalipas. Ayokong malaman ni Gao Chengyan ang anumang nangyari noon. Kahit kaunting. Bakas lang. Alam mo ang gagawin mo. Opo, naiintindihan ko. Kinuhang Diyos, ang 2 kong anak, pero binigyan niya ako. Ulit ng 2 anak. Simulang gayon, poprotektahan ko ng husto. Sina Dodo at Swanswan. Hindi ko na sila hahayaang masaktan. Mommy, Huwag ka na po magtrabaho. Sa hotel, okay? May gusto pa ring manakit sa'yo.
Nga po, Mommy. Nag-alala kami sa'yo. Psych, pangako ni Mommy sa inyo. Mga babi ko, behave. Kung alam ko lang na ang Imperial Hotel ay pag-ari ng corporation, hindi sana ako pumunta doon. Bagama hindi siya ang tunay na ina ng mga bata, mas higit pa siya sa tunay na ina. Dati, mali ang pagkakaintindi ko sa kanya. Panahon na. Sabihin ko na sa kanya ang totoo kong pagkatao. Nandito ka na. Anong problema? Sheng Oya. May gusto akong ipagtapat sa'yo. Ano yun? Kasi may gusto akong ipagtapat sa'yo. Ano yun? Kasi Hindi na naman na-approve ang resume ko. naghahanap ka ng trabaho? Ayaw ni Daudu at Swanswan na magtrabaho ako sa hotel. Ayaw kong mag-alala sila. Tama naman sila. Sa hotel, maraming tao at gulo. Hindi ba't nag-aral ka ng interior design? Sa tingin ko, pwede kang bumalik sa dati mong propsyon. Paano mo nalaman? Ang kurso ko? Ako, Pinakiusapan ko si Special Assistant yan. Naimbestigahan si Matandangge. Nakita niya ang iyong employment report. Pero hindi ako nakapagtapos. Nag-leave ako sa gitna. Gusto mong subukan sa Go Corporation? Subukan mo lang. Nakita ko sila. Nag-recruit sila ng marami sa design department kamakailan. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang kakayahan, hindi ang diploma. GA Corporation? Kahit mamatay ako, hindi ako pupunta doon. Bakit? Yung GA Corporation C na yan, hindi karapat-dapat sa posisyon niya. Ang GA Corporation ay tiyak na, masama ang pamamahala. Hindi naman siguro. Narinig ko kay Special Assistant yan na siya ay napakabait. Mabait? Siya ay isang, walang kwentang tao. Teka, sinabi mo kanina, na may sasabihin ka sa akin. Ano yun? Ang seryoso mo naman. Wala. Pero I still suggest na maghanap ka ng trabaho na angkop sa iyong propsyon. Sa ganoon, ang iyong kinabukasan ay mas magiging maganda. Sige, susundin ko ang payo mo. AMM. Lalabas na ako. Bilisan mo at bilhin mo ang isang home design company. Hindi problema ang presyo. Ang tanging kondisyon ay matanggap si Sheng Oya. opo, Sandali at pakisuyo na rin. Imbestigahan mo itong si Sheng Oya. Kung mayroon ba siyang hindi pagkakaintindihan sa akin. Ang ibig kong sabihin, tungkol sa pinakamayamang tao, si Gu Chen yan. Kung mayroon ba siyang hindi pagkakaintindihan. Sage po, pupunta na po ako ngayon. Natanggap ako sa design company. Alam ko na asawa ko. Tama talaga ang pakikinig sa'yo. Gu Chen yan. Hindi ka ba nagsipilyo? Ngayong gabi, Nagsisipilyo ako araw-araw, ano ka ba? Nagsasalita sa tulog, bastos na bata. Nagsasalita sa tulog, hindi pa rin nakakalimutan murahin ang tatay niya. Binabati kita, natanggap ka na, may bago ka ng trabaho. Salamat. Sakto. Lalabas na sina Dawdaw at Swanswan sa ospital bukas. Ang kanilang lola sa tuhod ay miss na sila. Gusto niyang manatili sila sa bahay ng ilang araw. Sige, dapat lang. Hello? Miss, inayos ni Sigu na si Sheng Chia. Pumasok na si Sheng Chia sa SR Company bilang designer. At saka, sadyang binili pa nila sa mataas na presyo. Ang SR. Ano? Kailangan ba nating kumilos? Hindi na. Hindi na kailangan si Sheng Tsaya. Ipasok niyo ang stepsister niya. Agad niyong ayusin na. Makapasok siya sa perhong departamento sa SR. Hayaan silang mag-away. Nang mas matindi pa. Para ako ang makinabang sa huli. Opo, ayusin ko po agad. Hindi ko akalain na ang SR Company ay napakainit ng pagtanggap. Kaninang umaga pa nga, sila tumawag para sabihin na welcome ako sa trabaho. Siyempre. Sino ba naman ang nagayos? Gusto mo bang ihatid kita sa trabaho? Hindi na po. Special assistant yan. Bakit po kayo nandito? Susunduin ko po kayo para sa trabaho. Susunduin ako para sa trabaho? Special assistant yan. Alam na alam niyo po talaga ang lahat ng balita tungkol sa pamilya namin. Alam niyo po na first day ko sa trabaho. At sadyang nagmaneho pa kayo. Numamahaling kotse para ihatid ako. Ang bongga naman nito. Kung ganun, walang anuman.
Ikaw muna. Nakakahiya naman. Tara na. Okay lang na ihatid ako ni Special Assistant yan. Hintayin mo ako sa bahay, ha? Ang bonus mong ngayong quarter. Huwag mo nang asahan, ha? Special assistant yan. Tara na. Sagip. Bebe. Dito ang upuan mo. Sige, salamat. Hello sa inyong lahat. Ako si Sheng Xia. Ikinagagalak kong makasama kayong lahat sa trabaho. Nandito ka rin? Ako ang top student ng Walton University. Sa design course, hindi nakakagulat na nandito ako. Ikaw naman, isang high school graduate lang. Paano ka nakapasok sa kumpanya namin? Baka naman may nakita ka na namang mga lalaki kung saan-saan. Walton University? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang dayuhang, peking universidad, di ba? Binalaan na kita, huwag mo na akong siraan. Nung huli kang inarestong pulis, na-record ko ang video. Hindi ko mamasamain na ipapanood sa mga kasamahan ko. Ikaw, Mas mabuti kung magkakasundo tayo at hindi magpakialaman. Sheng Xia, pinakulong mo ako at nagkaroon ako ng mansa. Ang utang na ito, babayaran mo sa akin. Halika, Daudu, Zhuan, kumain kayo ng candy. Sabi ni Daddy, Masama sa ngipin ang pagkain candy. gusto mo ba kaming magkaroon ng sirang ngipin? Mga walang galang. Paano kayo? Nakikipag-usap sa akin, ha? Halika, Daw, Juan, kumain kayo ng prutas. Hello, Mommy. Miss na miss ka namin. Opo, Mommy. Miss na miss ka namin. Momme. Baka bumalik na. Ang babaeng iyon 6 na taon na ang nakakaraan. Lola, paano mangyayari yon? Nakalimutan mo na ba? Ilang taon na ang nakakaraan. Ang babaeng mapera na iyon ay ipinagpalit ang mga bata sa 30 milyong yuan at pagkatapos ay umalis na lang. Sinasabi niyang ayaw niyang gampanan ang tungkulin ng isang ina. Ang babaeng iyon, aano naman siya babali? Daw, Juan, sasabihin sa inyo ni Lola Great Grandma, huwag kayong basta-basta tumatawag ng mommy sa iba. Kinasal na po si Daddy at Mommy. Siya na po ang mommy namin simulang gayon. Ano? Kailan ikinasal si Chengyan? Bakit wala akong alam? Lola, sa loob ng mga taon na ito, buong puso kong inalagaan sina Daudaw at Swan. Kahit hindi ako ang mommy nila. Para na rin akong kalahating ina sa kanila. Hindi ko akalain. Yundi. Alam kong, nahirapan ka nitong mga nakaang taon. Lola, laging abala si Kenyan sa trabaho at iniiwasan niya ang mga usaping pag-ibig. Paano siya biglang ikakasal? At saka, itinago pa niya sa inyo, Lola. Kailangan niyo po akong tulungan. Kahit sino pa siya, ang babaeng mukhang pera 6 na taon na ang nakakaan. O kung sinumang, ahas. Huwag siyang umasang makakapasok sa pamilya Gu. Hua. Gusto ni Lola Great Grandma na ang masamang babaeng ito ang magiging mommy ko? Ayoko sa kanya. Gusto ko lang sa mommy. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi magtatagumpay ang masamang babae. Tumawag ka para magtanong. Ginang, pinapatawag niyo po ako. Ano po ang ipag-utos niyo? Tatanungin kita. Ang babaeng pinakasalan ni Chengyan, ano ang pangalan niya? Ano ang trabaho niya? Ito. Kahit hindi mo sabihin sa akin, imbestigahan ko pa rin. Makikita mo ang mangyayari sa iyo. Ang ginang ay isang designer sa SR Company. Ang pangalan niya ay Sheng. Yansen. Sino ang tinatawagan mo? Wala. SR. AMEA. Pupuntahan ko nga at titingnan kung anong klaseng babae ang Sheng na yon. Anong klaseng babae siya. Hello, mayroon ba kayong designer na ang apelido ay Sheng dito? Meron po. Itong dalagang ito. Shenking, may naghahanap sa iyo. Shenking, may nagtatanong sa'yo. Mukhang hindi naman magaling yan. Ako yung hinahanap mo. May kailangan ka ba? Ikaw lang ba ang designer dito?
na ang apelido ay Sheng. Anong klaseng designer, yang si Sheng Xia? Hindi naman siya karapat-dapat. Gusto kong magpa-design ka sa bagong bahay ko. Magkano ang budget? 50,000. Ano? 50,000. Tama ba to? Makes sense naman. Isa ka lang namang janitor. Ang bagong bahay mo. Siguro kasing laki lang. Ang banyo. Ikaw. Ganito ba ang pagtrato mo sa mga kliyente? Kliyente. Pakinggan mo mabuti. Ito ang SR. Pinakamataas sa home design industry. Na-acquire lang kanina. Ng corporation sa mataas na presyo. Milyon-milyon o bilyon ang halaga nito. Sila yung mga kliyente ko. Mga mahihirap na katulad mo. Hindi naman kliyente. Huwag mo akong abalahin sa trabaho. Talagang snob. Ang mangkukulam na yan. Ang batang yan, si Cheng yan, para lang sa kanya. Binili niya ang lugar na ito sa mataas na presyo. Kalokohan. Sabihin mo sa kanila. Ang designer na si Sheng King, sa SR, ilipat siya sa housekeeping department para maglinis ng banyo. Unang linggo pa lang sa trabaho, pinagutusan na agad na gumawan kung ano-anong trabaho at mag-deliver. Kailan kaya ako makakagawang disenyo na gusto ko? Lola, hindi pa po kayo nagtatanghalian, di ba? Meron po akong hindi pa nabubuksan na. Tinapay at tubig, kainin niyo po. Huwag na, Ineng. Ikaw na lang ang kumain. Lola, kailangan niyo pong kumain ng busog para may lakas kayong magtrabaho. Kung hindi, baka magkasakit kayo. Halos makalimutan ko. Nakasuot pa pala ako ng uniforme ng cleaner. Salamat, Ineng. Ano ang trabaho mo? Designer po ako sa SR. Designer ka. Hindi ka dapat nandito. Sa labas ng opisina. Bakit ka nandito sa labas? Tingnan mo, pinagpapawisan ka pa sa pagtakbo. Bagong intern lang po ako sa kumpanya. Pinagutusan lang ako ng boss ko. Wala naman akong magagawa. Kasi kung mawalan akong trabaho, paano ko babayaran ang renta? Paano ko babayaran ang credit card ko? Mukhang ang batang ito ay inaapi ng walang pusong boss. Maaari ko siyang tulungan. Bini-bini, anong pangalan mo? Ako po si Sheng Xia. Ano? Siyang din ang apelyido mo. Ano, Sheng din ang apelyido mo? Oh, bakit? Hindi siya yan. Ang bastos na si Gucheng yan. Para sa babaeng yon. Binili niya ang SR sa mataas na presyo. Bakit niya hahayaan na mag-alala siya sa renta? Bukod pa rito, ang mga tao sa SR Company ay hindi maglalakas loob na apihin ang babae ni Gucheng yan. Bini-bini, galing lang ako sa kumpanya ninyo. Naghahanap ako ng interior, designer. Pero ang budget ko ay 50,000 lang. Pinagtawanan lang ako. Hindi nga po kalakihan ang budget ninyo, pero kung ang bahay ninyo, kung hindi naman kalakihan ang espasyo, kaya kong gawan ng paraan, natulungan kayo sa renovation. Talaga? Matatanda na kasi. Ang gusto lang nila sa home design. Sheng Xia, ang galing mong magsalita. Sapat ba ang 50,000? Sa totoo lang po, wala pa po akong kliyente. Kung papayag po kayo, na maging una kong kliyente, hindi ko na po kayo sisingilin komisyon, kaya magiging sapat po ang budget ninyo. Naku, ang galing. Sheng Xia. Sa unang tingin pa lang ni Lola sa'yo, nagustuhan ka na niya, kaya ikaw na ang magdedesign. Ang renovation ng bahay namin. Talaga po? Sana si Sheng Xia na lang ang apo ko sa tuhod. Mas maganda siya, kaysa sa ahas na yon ng 10,000 beses. Mamaya, gagawan kitang maayos, na plano. Sheng Xia. Bakit mo dinala ang kulubing ito dito? Bakit ka ganyan magsalita? Kliyente ko si Lola Wu. Si Achia, hindi mo ba alam? Hindi rin niya alam kung paano. Nakagali sa boss, kaya pinatapon siya sa cleaning department para maglinis ng banyo. Ngayon, galit na galit siya. Nagbabago ang kapalaran, kaya huwag kayong masyadong magsaya. At si Sheng Xia, itong mahirap na to, 50,000 lang ang budget niya. Sa unang dial mo pa lang sa kumpanya, ganyan kaliit na kaso ang kukunin mo, hindi ka makakapasa sa probationary period mo. Nga, Shiatsia, kung gugugulin mo ang ilang buwan, sa ganito lang, talagang hindi ka makakapasa sa probationary period mo. Ayos lang. Nangako na ako, kay Lola Wu. Sino ang nagsabing ang budget ko ay 50,000 lang? Ang budget ko ay 50,000,000. 50 milyon? Hoy, matandang babae,
Nagmamayabang ka na nga lang. Hindi ka pa nag-iisip. Ikaw na naglilinis lang ng kalsada. Alam mo ba kung ilang zero ang nasa likod ng 50 milyon? Hahaha. Lola, hindi nyo na kailangan. Gawin yan para lang suportahan ako. Ganito na lang. Ang ire-renova ko ay Haining Wen. 50 milyon na budget sa renovation. Sobra ba yan? Yung nasa mismong gitna ng lungsod, na may higit 1,000 square meters. Private villa. Siya, ang 50 milyon. Panimula lang yan. Sa budget ng renovation. Kung hindi sapat, sabihin mo lang. Dagdagan ko pa. Psych! Naku, ang lola ko naman. Halika, Shengxia, kasama si lola. Pasok tayo sa office para magsing. Shengxia, bakit? Ikaw ang swerteng-swerte. Ako pa ang maglilinis ng banyo. Hintayin mo lang. Boss ka. May problema. Biglang dumating si Lola sa SR. At isang designer na ang apelido ay Sheng. Inilipat sa paglilinis ng banyo. Ano? Si Sheng Oya ba yan? Paano niya yan magawa? Bilis, ihanda ang sasakyan sa SR. Opo. Ipapaalam ko po sa inyo ang susunod na plano. Huwag kang mag-alala ha? Siya, itong villa na ito ay inihanda ko para sa aking apo at sa kanyang asawa. Bilang kanilang bahay kasal, hindi mo kailangang sundin ang nakasanayan. Ang mga matatanda, sundin mo lang ang nakasanayan. Ng mga kabataan. Kung gayon, anong kleseng? Disenyo ang gustong inyong apo at ang kanyang asawa? Para sa interior design? Nagtiwala si Lola sa'yo. Kung ano ang sa tingin mo ay maganda, gawin mo. Lola, mag-ingat po kayo. Siya, ang Haining Wen ay pag-aari ng Gu Corporation sa ilalim ni Sigu. Tama. At tingnan mo, si Lola Wu kanina, kahit nakasuot ng uniforme ng tagalinis, ang kanyang tindig ay marangal. Siyam sa 10 pagkakataon. Siya si Gulao Furen. Talaga? Kung si Lola Wu ay Siga Lafren, hindi ba't ang proyektong ito ay para sa bahay kasaling pinakamayamang si Sigu? Tama, siya. Kapag nakuha mo ang proyektong ito, siguradong, champion ng department. Hay, sabi mo nga bakit wala tayo? Ang ganyang swerte ni Sheng Saya. Kung alam lang natin na si Grandma Wu ay lola pala ni Gu Cheng yan. Nang pumunta siya sa company kanina, sana nagbigay akong tubig. Baka may maabot pa ako sa deal na yan. Shengxia, congrats. Kuya. Hindi ba may malaking deal ka na nasing? Bakit ang lungkot mo? May problema ba? Nagsisisi na talaga ako ngayon. Sabihin ko sa'yo. Kung may problema man, i-cancel na lang natin yan. I-cancel? 50 milyon yan na deal. Ang penalty fee lang, 5 milyon na. Biro mo ba yan? Kuya. Sa akin, hindi naman kailangan na maghirap ng ganyan. Sabihin ko sa'yo. Sa totoo lang, ang gusto ko lang sabihin ay, Ang bait-bait ni Grandma Wu. Pero alam mo ba, siya pala ang lola. Ningga Corporation. Siga Keng yan. may problema ba? Kung alam ko lang na deal yan ng corporation, huwag mo nang sabihin na 50 milyon. Kahit pa 500 milyon na deal, hindi ko yan tatanggapin. Ikaw ba ay may hindi pagkakaunawaan kay si Inge? Hindi pagkakaunawaan? May galit ako sa kanya. Galit? Hindi naman siguro. Malaking problema yan, di ba? Huwag ko na siyang makita ulit. Kung hindi, sisirain ko siya. Psych, sirain mo siya. Ayos lang yan. Ang pinapahanap ko sa'yo tungkol kay Sheng Oya, kung bakit siya may hindi pagkakaunawaan sa akin. Nahanap mo na ba? Sigu, dati po, kayo as si Madam, ay walang koneksyon. Kung mayroon man pong koneksyon, ay nag-aral po si Madam sa Huicheng University. At kayo po ang board member ng Huicheng University. Pero kayo po, ay hindi pa nagkikita. Paano nangyari yan? Bakit? Bawat banggit niya sa akin, ay galit na galit siya. Mukhang hindi pa ito ang tamang panahon para magtapat. Nga pala, Sigu, nalaman ko po na, si Ginang, 6 na taon na ang nakalipas, talagang umalis sa Huicheng, at tumunta sa Kicheng, nagrenta siya ng bahay, at halos hindi lumalabas, bihira makipag-ugnayan sa iba. Pero, regular na pumupunta si Ginang, sa Kicheng Hospital. Ano ang ginagawa niya sa ospital? Noong taong iyon, nagkaroon ng sunog sa data room, ng Kicheng Hospital, lahat ng monitoring, at medical records, ay hindi na makita. Paano naman nagkataon lang yan? Pinaghihinalaan ko rin po na sinadya, kaya po, nag-imbestiga ako ng mas malalim. May isang matandang empleyado, na responsible sa paghihistro. Nang makita niya ang litrato ni Ginang, sinabi niyang naalala niya, na nagparehistro si Ginang sa Obgyn. Obgyn? Ayusin mo agad.
Pupunta ako mismo doon. Tatanungin ko siya ng personal. Opo. Sir Gu, nandito na po siya. 6 na taon na ang nakalipas, ang taong ito. Talagang nagperehistro sa Obgyn? Opo, tama. Tingnan mo nang mabuti. Siya ba talaga? Siya nga. 6 na taon na ang nakalipas. Bigla siyang huminto sa pag-aaral at pumunta rito. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa kahit sino. Pero madalas siyang pumupunta sa ospital. Sa Obgyn Department. Kung susumahin ang oras, sakto sa kapanganakan ni Dawdaw at Swanswan. Sakto sa kapanganakan ni Dawdaw at Swanswan. Siya ba talaga ang... Naalala ko na. 6 na taon na ang nakalipas sa ospital namin. Ang gynecology at obstetrics ay hindi pa hiwalay. Siya, baka sa gynecology siya nagpa-check up. Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Tama, naalala ko na noon. Nagba-appointment siya sa Obgyn. Sa gynecology ba siya o sa obstetrics? Hindi ko na alam. Miss He, nasunod ko na ang utos mo. Nasagot ko na si Sigu. Pakiusat, pwede mo bang pakawalan ang asawa at mga anak ko? Pakawalan mo na sila. Kapag nakumpirma kong hindi nagdududa si Kengyan, ang asawa at mga anak mo, natural na magiging ligtas. Sige. Ang dalawa kong anak, hindi sila nagkaroon pagkakataong makita ang mundong ito. Kaya bawat anibersaryon kanilang kamatayan, pumupunta ako rito para ikwento sa kanila ang lahat ng nakita at narinig ko. Si Axia, hindi ba sinabi mo na? Binigyan ka ng Diyos ng kapalit. 2 anak. Dapat ay nakapag-move on ka na. Siyun, paano kaya kami ni Dawdaw at Swanswan nagkaroon ng ganitong connection? Gayon ang anibersaryon kamatayan ng 2 kong anak, sa makalawa naman ang kanilang kaarawan. Hindi ko maisip na posibleng may ganitong pagkakaisa sa mundong ito. Pero si Axia, ang insidenteng iyon, ilang beses na nating inimbestigahan. Ilang beses na, ang mga record ng ospital ay walang problema. Pero, kahit na ang doktor na si Yarqui na pumirma, ay kinumpirmang may problema sa pag-isip. Hindi ibig sabihin yon na noong pinanganak niya ako, may problema rin siya sa pag-isip. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang makita. Ito. Sheng Oya. Bakit ka rin nandito? Sheng Oya. Bakit ka rin nandito? Ako. Deti, nag-intern ako sa ospital na ito. Ngayon, sinamahan ako ni Tsiatsia para bisitahin ang kaibigan ko. Talaga? Naman. 6 na taon na ang nakalipas. Madalas mo rin ba siyang samahan? Sa ospital na ito? Dati, nag-i-intern ako dito. Madalas akong bisitahin ni Tsiatsia. Hoy, ikaw, lalaking pangalawang asawa. Hindi pa namin natatanong sa iyo. Bakit ka biglang nagpakita rito? Sinamahan niya ako. Bumisita lang ako sa isang pasyente. Sa iyo ba ang kotse na ito? Pwede ba kaming sumabay sa iyo? Pabalik sa Huaykeng? Walang problema. Tara na, Tsiatsia. Si Wen, sa totoo lang, hindi naman kailangan. Naitago sa kanila kanina. Kahit na ang asawa mong pinakasalan mo agad, ay pangalawang kasal, maraming lalaki ang ayaw sa babaeng nagkaanak na. Mas mabuti kung huwag mo munang sabihin. Hintayin mong lumalim pa ang inyong relasyon, at maging mas matatag bago mo sabihin. At tungkol sa sinabi mong, Dr. Kai, narinig ko na matagal na siyang nagpagamot sa ibang bansa. Mas mabuti kung huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. AMM. Tara na. Yung matandang empleyado kanina. Imbestigahan ulit ang gulo ng sinasabi niya at nag-alangan. Opo. Miss He, si Sheng Chia ang pinili ng matandang ginang para maging designer ng wedding house ni Sigu. Ano? Hindi ko akalain na noong una, sa pangalan ni Kengyan, pinigilan ko siyang bumalik sa pag-aral. Hindi pa nga siya nakatapos ng kolehiyo. Pero nagawa niyang makuha ang paghanga ni matandang ginanggu. At tila si Sigu rin, itinago ang kanyang pagkatao kay Sheng Chia. Ang babaeng ito, tiyak na dahil hindi siya nakabalik sa eskwela noon, may galit siya kay Kengyan. Kaya naman, itinago ni Kengyan ang kanyang pagkatao sa kanya. Ang babaeng ito, ang galing niyang mang-akit ng lalaki. Hindi biro. Mukhang, ako na mismo ang kikilos. Miss He, ang anak kong si Kingking, inilipat para maglinis ng banyo. Alam kong binili ng Gu Corporation, ang SR Company. Kayo ang magiging manugang na babae ng Gu Corporation. Isang salita nyo lang,
Tiyak na maibabalik ang anak ko sa dati niyang posisyon. May gana ka pang magbanggit? Yang anak mo, pinapunta ko siya para kalabanin si Shengxia. Pero ano ang nangyari? Bago pa man lumaban, talo na agad siya. Miss He, kumalma po kayo. Ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin? Gagawin ko po ang lahat. Hindi ako tatanggi. Gusto kong si Shengxia ay hindi na makapagpatuloy sa pagtatrabaho. Si Ginanggu ang namamahala sa disenyo. Naintindihan mo ba? Naintindihan. Gagawin ko ang lahat, tulad ng 5 taon na ang nakalipas, para tulungan kayo sa inyong mga problema. Pero Miss He, basta maibalik ninyo ang aking anak sa kanyang posisyon. Depende yan sa kung paano mo gagawin. Shenking, huwag kang mag-alala. Ibabalik ka agad ni Mama sa design department. Si Shengxia, hindi na magtatagal ang pagmamayabang niya. Magandang araw po. Kami po ang SR Company. Mula sa Design Department. Mayroon po kaming kailangan. I-report ng personal kay Ginanggu. Sandali lang po, ipapaalam ko. Salamat po. Ginanggu, ang mga taga-Sir Design Department po ay narito. Gusto kitang makita. Shengxia. Bilis, ipasok siya. Si Mommy na yan. Kumusta po, Lola? Magandang araw po, Lola. Hindi si Shengxia. May kailangan po ba kayo? Ganito po, Lola. Bago lang pumasok si Shengxia sa SR Company, nag-aalala kami na baka malinlang niya kayo. Magdulot ng hindi kinakailangang pagkalugi. Kaya po, gusto ko sanang makipag-usap sa inyo. Kung hindi ba dapat, magpalit ng mas profesional na designer. Kalokohan. Kung hindi ko kukunin si Shengxia, kukunin ko bang mapagmataas na si Shenking? Ginanggu, si Shenking po ay isang kaso lang. Marami pa rin po kaming mas profesional na designer sa kumpanya. Hindi na kailangan. Gusto ko ang disenyo ni Xia. Ginanggu, hindi nyo po alam. May problema po si Shengxia. Gawan mo ng paraan para makansela ang kontrata. May Ginanggu a Shengxia, at dapat singilin si Shengxia ng Denios. Kung maganda ang gawa mo. Doble ang bayad. Siege po. Anong problema niya? Si Shengxia po ay maraming beses nang gumamit ng mababang kalidad sa pag-renovate para sa mga kliyente. Gumagamit ng mga substandard na materyales para kumita ng malaki. Impossible. Ginanggu, ang naririnig ay hindi kasing totoo ng nakikita. Bakit hindi po kayo kumuha ng professional na appraiser at personal na tingnan ang villa? Tutal, ito ay idinisenyo para sa kasal ni Chengyan. Kaya dapat maging mainga. May tao ba diyan? Kumuha ng profesional na home appraiser. Sumama ka sa akin sa Haining Wen. Opo. Paano niya nagawa? Nasaktan ang babaeng pinakamahalaga sa akin. Kuya, bilisan mo. Kumuha kang tulong. Gu Chengyan, magpadala ka agad ng mga top grade na muebles. Sa Haining Wan, huwag ka nang magtanong kung bakit. Ang reputasyon ng asawa mo sa industriya ay nakasalalay sa iyo. Tama. Deji, bilisan mo. Bilisan mo. Young Master, ayon sa iyong utos, ang ipinadala ni Emargu ay ang pinakamataas na kalidad na muebles sa buong mundo. Ma'am, ang ganda. Ilagay pa ng mas mataas. Tama, sakto. Ang sofa ay dapat dahan-dahan at maingat na ilipat. Ayusin mo yung mga unan, ha? Xia. Lola Wu. Manager, bakit kayo nandito? Shengxia, paano ka naglakas loob na gumamit ng mababang kalidad na muebles at ipasa ito bilang dekalidad? Ang kapal ng mukha mo. Sa pagkakataong ito, hindi ka lang matatanggal sa trabaho, kundi magbabayad ka pa ng napakalaking multa sa paglabag sa kontrata. Manager, paano naman po ako magbibigay kay Lola Wu ng mga dekalidad na kasangkapan? Ang lahat pong tatak ng kasangkapan na ginagamit namin ay nakasaad sa kontrata. Tingnan niyo po. Naku, naglakas loob ka pang magdahilan. Shengxia, hindi ko akalain na ang iyong pagiging kalmado ay ganito kagaling. Si Ginanggu. Ay personal na pumunta dito. Pero ikaw ay, hindi man lang namula o kinabahan. Alam mo ba kung sino siya? Ang nangunguna sa industriya, ang home decoration, lahat ng tatak at presyo ay walang lusot sa kanya. Walang pwedeng mandaya. Xia, kung amin ka ngayon, hindi ko na ipipilit ang bayad binsala. Ang mga dekalidad na kasangkapan, naayos na ba ang lahat? Sigurado ka. Lala,
Wala po akong ginawang panloloko sa kalidad. Shengxia, mukhang ikaw ay, hindi ka pa rin maniniwala hanggat hindi mo pa nakikita ang katotohanan. Eksperto, ikaw na po. Sa pagkakataong ito, tapos ka na talaga. Ginang, ang sofa na ito at ang painting na ito, hindi ito ang nakasaad sa kontrata. Ano? Shengxia, kakaumpisa mo pa lang ang trabaho, wala pang 1 linggo. Pero matatanggal ka na. At kailangan mo pang harapin ang milyon-milyong bayad pinsala. Tapos na talaga ang buhay mo. Ginang, ang sofa na ito, hindi ito ang milyong serye na nakasaad sa kontrata, kundi ang pinakamataas na uri, ang 10 milyong serye. Ang painting na ito ay orihinal na gawa ng maestro na si Teng Xiaoyun. Matagal na itong nawawala at hindi matantya ang halaga nito. Ano? Ito, kung gayon, eksperto. Hindi kaya. Nagkamali ka. Yemye. Sa 30 taon ko sa propesyon, wala pa akong nagawang pagkakamali. Usta ko ang aking kareya. Ang mga muebles na ito ay tunay at may mataas na kalidad. Siya. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Bigla mo bang binago ang disenyo? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ganito kasi yan. Ang aming brand director ay lubos na pinahahalagahan, si Miss Shengxia, sa kanyang reputasyon sa industriya. At hinahangaan din niya ang kakayahan ni Miss Shengxia. Kaya ang mga top tier na muebles na ito, hindi na kailangang bayaran sa orihinal na presyo. Lahat ay 70% diskwento. Ano? 70% diskwento. Lola, kung titingnan, ang 70% diskwento ay alagang tumutugma sa tinatayang presyo sa kontrata. Siya. Nagkamali ako sa iyo, Lola. Hindi dapat naniwala si Lola sa paninira ng masasamang tao. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nagkakamali sa paghusga sa mga tao. May ipapatawag ako. Ang Gu Corporation ay hindi tumatanggap ng mga taong tulad ninyo. Ang dalawang ito, ang mga mapanira, palabasin nyo. Lola, nagkamali po ako. Lola, patawarin niyo po ako. Lola, palayain niyo po ako. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Lola. Umupo ka at magsalita. Dahan-dahan po kayo. Kakausapin ko po kayo ulit tungkol sa deseng proposal na ito. Ang batang si Xia ay may mabuting puso, masayahin ang ugali, maganda at may kakayahan. Mas lalo ko siyang nagugustuhan. Henning Un Villa? Hindi ba sa Oyaxia ay nandoon ngayon? May nangyari ba kay Lola? Bilisan mo, pumunta sa Henning Un. Yansen, tawagan ang ospital. Opo. Lola. Hahaha. Siya. Gusto kitang ipakilala sa aking apo. Magkasing edad lang kayong dalawa. Nasa malapit lang siya ngayon. Ang apo niyo po? Ha? Ang apo ni Matandanggu? Hindi ba't si Sigu ang pinakamayamang tao? Lola, hindi na siguro ako magpapakita. Sa totoo lang ako ay... Lola. Ayos lang po kayo? Lola. Asawa ko. Ge Cheng yan. Ibig sabihin, ikaw nga talaga, ang Singa Corporation? Ano ang tawag mo kay Xiaxia? Lola. Ako, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon para ipakilala si Kuya sa inyo. Sa totoo lang, kinasal na kami. Ano? Ikaw? Kinasal na kayo ni Xiaxia. Hahaha, ang galing. Hahaha. Lola, may trabaho pa po ako sa kumpanya. Alis na po ako. Kuya, galit ka ba sa akin? Mamaya sa bahay, may sasabihin ako sa iyo. Anong nangyayari sa iyo, bata ka? Si Xiaxia ay napakabuting bata. Ikaw talaga. Hindi mo lang siya dinala para ipakilala sa akin. Niloko mo pa siya. Ikaw. Lola. Aray. Bitawan niyo po muna ako. Ikaw. Lola, kasi po si Sheng Oya. Meron po siyang hindi pagkakaunawaan sa akin. Hindi sa si Igu ang pinakamayamang tao. Pero huwag po kayong mag-alala. Magsusori po ako sa kanya ng mayos. Sig, bilisan mo at humingi ka ng tawad sa kanya. Alam na po ni Sheng Oya
ang tunay kong pagkatao. Alam niyang niloko ko siya, kaya galit na galit po siya ngayon. Sigo, hindi mo rin naman ito kasalanan. Hindi ka nagpakatotoo. Dahil hindi pa nalulutas. Ang hindi pagkakaunawaan ninyo. Kaya, bago ka bumalik, dapat mong linawin ang lahat. Bukod pa rito, mag-ayos ka ulit ng inspeksyon. Sa Walton University. Opo, Salamat po, Sigu, sa maraming taon ninyo. Sa inyong pagsuporta sa aming universidad. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin magagawang mapanatili ang posisyon bilang nangungunang universidad sa Huaycheng. May estudyante kaming babae noong 2017 si Sheng Uya. Naalala niyo pa ba siya? Naalala ko. Noon, bigla siyang nagsumite ng aplikasyon sa universidad. Ako pa nga ang nag-aproba. Pagkatapos ng isang taon, nag-apply siyang bumalik sa pag-aaral. Bakit hindi niyo inapruba? Sigu, hindi ba tiyon ang gusto niyo? Kailan ko ba sinabi yan? Si Miss He po. Sabi ni Miss He, iyon daw po ang gusto niyo. Mahal ko. Gukeng yan, maghiwalay na tayo. Mahal ko, nagbibiro ka lang, di ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Bago ka magsawa sa akin, ako na ang unang magsasabi ng diborsyo para makakuha akong kalahating ari-arian mo, Sigu. Bakit hindi ko gagawin? Kuya. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo. Pero patuloy mo akong pinagkakamalan. Ang pagpigil sa'yo na bumalik sa pag-aaral noon. Kaya ako, May gana ka pang banggitin. Ang pagpigil sa akin na bumalik sa pag-aaral noon? Kung hindi dahil sa ginawa mo, kaya ba ako ngayon? Nasa front desk lang hotel? Kaya ba ako ngayon? Isang restaurant server lang? Lahat yan dahil sa'yo. Pakinggan mo naman ako, please. Huwag na. Ipapadala ko ang divorce papers sa corporation. Pirmahan mo agad. Divorce? System lock. 2 minutes remaining. Wife, alam kong nagkamali ako. Buksan mo na ang pinto. Ang mga gamit mo, nasa labas ng pinto. Bago mo pirmahan ang divorce, bumalik ka muna sa malaking villa mo. Ayoko sa malaking villa. Gusto ko lang kasama ka. Buksan mo na ang pinto. Nagmamakaawa ako talaga. Dowdow, Swan. Sa inyo ko na ipinagkakatiwala. Mommy. Mommy, Dudo, Zinsun, hindi ba kayo nasa lola nyo? Mommy. Miss na miss ka namin. gusto kong kasama ka. Gusto rin kayong makasama ni Mommy. Pinapasok ba kita? Margo, magdidiborsyo na tayo. Sana naman ay igalang mo ang sarili mo. Mommy, magiging mabait ako. Huwag mo naman akong paalisin. Mommy, pangako, magiging masunurin kami. Sige, manatili kayo. Tara na. Paano naman ako? Mommy, agad kong lalayuan. Ang estrangherong ito. Kadowdow. Mommy, hindi ba ito ang eskwelahan mo? Ano ang ginagawa ni Daddy? sa lahat ng mga pinuno at mga panauhin, maligayang pagdating kay Emargo sa ating seremonya ng donasyon. Ngayon, inaanyayahan namin si Emargo na umakyat sa entablado para magsalita. Ngayon, sa pagkakataong ito, gusto kong dito linawin ang isang bagay. 6 na taon na ang nakalipas. Si Sheng Xia, isang estudyante ng batch 2017, ay nag-leave of absence dahil sa sakit. Pagkatapos ng isang taon, bumalik siya sa eskwelahan. Ang Gu Corporation ay hindi humadlang. Sa halip, mayroong isang taong lihim na humadlang. Ito ang dahilan kung bakit siya hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, sa ngalan ng Gu Corporation, ipinapahayag ko na ang Huaycheng University ay malugod na tinatanggap si Sheng Uya upang tapusin ang kanyang hindi natapos na kurso. At sa kanyang pangalan, magdodonate ng 100 milyong yuan upang magtatag ng scholarship fund para tulungan ang mga mag-aaral na may pangarap na makapag-aral ng maayos. Dito, sa ngalan ng Gu Corporation, taos puso akong humihingi ng paumanhin kay Miss Sheng. Tungkol naman sa taong gumamit ng pangalan ko noon, pananagutin ko siya ayon sa batas. Miss He,
Utos ni Sigo, sumama ka sa amin para sa investigasyon. Mommy, bakit ka umiyak? Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Momay, binihag ako ni Daddy, kaya labag sa loob ko. Siyang pinapasok. Daudo, Maglalaro kami ni Kuya sa labas. Mag-usap ng pag-ibig si Daddy at Mommy. Hindi, mag-usap sila ng mahalagang bagay. Gecheng yan. Maghiwalay na tayo. mahal ko, nandito ako ngayon para lang. Formal na humingi ng tawad sa harap ng lahat. Bigyan mo ulit ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, kahit anong mangyari, kahit anong problema, hindi na ako maglilihim sa'yo. Hindi lang ikaw ang naglihim sa akin. Naglihim din ako sa'yo. Ano yon? 6 na taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit ako huminto sa pag-aral ay dahil talaga, nanganak akong 2 bata. Nasaan ang ama ng mga bata? Nasaan ang ama ng mga bata? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung sino ang ama ng mga bata. Hindi ko alam. Dahil pinainom ako ni Sheng King gamot noon, wala akong ideya kung sino ang lalaking yon. Nasaan ang mga bata? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Hindi ko rin alam kung sila ay buhay pa. Tapos na ang lahat. Alam kong ang nangyari ay nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Hindi mo naman sinasadya na itago sa akin. Hindi ako galit sa iyo. Gecheng. Sa panahong magkasama tayo, pareho tayong may tinatago. Ang pagkikita natin ay isang pagkakamali lang. Tayo ay nakatadhana na makita pero hindi magkasama. Ang divorce agreement ay naipadala ko na sa Go Corporation. Pirmahan mo na agad. Ang bahay na ito ay hindi naman talaga sa akin. Alis na ako ngayon. Presidente Gu, may resulta na ang DNA test. Ang ginang pala ang ina, ang batang lalaki at babae. Asawa ko. Mommy, ikaw nga ang mommy namin. Tingnan mo. Forensic expert, Zhang Gojun. Mga anak ko nga kayo. Ayaw na ni Momina mahiwalay sa inyo. At si Daddy din. Buti naman at may konsensya ka pa.